Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marco. 34 years old at nakatira ngayon dito sa Valenzuela City. Ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa akin ilang taon nang nakakaraan. Ngayon pa lang ay sasabihan ko na kayo. Nakababalaghan ang aking ikukwento na totoong nangyari sa buhay namin. Bahala na kayo kung paniwalaan ninyo o hindi. Ang asawa kong si Joanne ay isang napakaganda at mabait na babae. Noong bago kaming kasal ay masaya kami at araw-araw niya akong inaasikaso bago umalis at umuwi ng bahay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya dahil may dumarating talaga na problema. 2 beses na siyang nakukunan noon. Hindi po yon matanggap ng asawa ko dahil sobra niya po talagang alaga ang pagbubuntis niya. Regular din ang check-up niya sa doktor. Minsan ay nahuhuli ko ang asawa ko na umiiyak ng tahimik. Kapag tinatanong ko naman ay palaging sinasabi na wala naman daw problema. Sa totoo lang ay nahihirapan na ako sa tuwing nakikita kong gano'n ang aking asawa. Hindi ko talaga alam kung ano ba ang gagawin ko sa kanya. May mga araw na hindi na ako nakakapasok dahil nga sa nag-aalala ako sa kanya. Isang gabi nga po ay kinausap na niya ako sa wakas. Nais niyang magbuntis ulit at nakikita ko sa mukha niya ang determinasyon. Kaya syempre ay hindi ko na nga pinalagpas pa. Sa tingin ko kasi ay yun talaga ang makapagpapabago ulit sa kanya. Pagkatapos nga naming magniig ay nabuhayan ulit ng loob ang aking asawa. Lagi itong kumakanta kapag naliligo sa banyo, masayang masaya ito. At lumipas pa ang ilang buwan ay sinamahan ko siyang magpa-check up. Laking tuwa namin dahil kambal pa lang ipinagbubuntis niya. Nang mga sandaling yon ay nagplano siya na magdiwang. Inimbitahan niya ang mga kaibigan niya sa bahay. Madalas kong nakikita ang aking asawa na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. Kami naman ng aking mga kaibigan ay nagiinom lang sa veranda. Hanggang sa nagkaroon ng komosyon sa loob ng bahay. Ang asawa ko ay sinasabunutan ng isa sa mga kaibigan niya habang inaawat sila ng iba. Kaagad kaming napadako doon sa loob at inawat ko ang asawa ko dahil hindi nila ito mapigilan. Pati nga ako ay pinagkakalmot ng asawa ko. Nang humupa ang tensyon ay inalam ko kung ano ang nangyari at ang sabi ng isa sa mga kaibigan nila ay nag-uusap lamang daw sila tungkol sa ipinagbubuntis ng asawa ko. Pinayuhan lang daw ng isang nilang kaibigan na ingatan dito ang pagbubuntis at baka nga raw makunan ulit siya. Nagsisigaw na raw ang asawa ko dahil sa sinabi ng isang nilang kaibigan. Tapos kung ano-ano pa ang mga sinasabi. Noong nagsiuwian na ang mga bisita ay kinumpronta ko si Joanne. Ano ba nangyayari sa iyo ha? Bakit mo naman siya sinaktan? Wala namang ginagawa o sinasabing masama sa iyo ang kaibigan mo. Pinapayuhan ka lang niya, sabi ko noon. Pero matigas ang loob na sinagot ako ni Joanne. Bakit din na lang sila ang asawahin mo? Sila naman ang magagaling sa pagbubuntis. Nagbuntong hininga ako, pagkatapos ay niyakap ko na lamang siya. Inaalala ko lang kasi ang asawa ko at ang pinagbubuntis niya. Huwag ka na magalit Joanne. Baka makasama lang yan kay baby, ang pag-aalo ko. Marco, sa totoo lang, palagi akong kinakabahan. Hanggat hindi ko nailuluwalang anak ko ng buhay ay hindi ko maiiwasang matakot.
Ayoko nang makunan pa. Ayoko mawalan ng anak sa pangatlong pagkakataon. Ang wika ni Joanne sa akin habang umiiyak. Hindi na tayo mawawala ng anak dahil ginagawa naman natin ang lahat ng klase ng pag-iingat. At saka magtiwala lang tayo sa Diyos. Alam ko na sa pagkakataong ito ay hindi niya tayo pababayaan. Ang wika ko naman. Pagkatapos noon ay muli kong nilambing ang asawa ko at doon napagpasyahan naming mamasyal sa labas para makalimutan ang nangyari. Kaso Papa Dudut ay hindi ko na maintindihan ang asawa ko ng mga sumunod na araw dahil palagi itong nasa banyo kada pag-uwi ko na lamang. Tinanong ko ito kung ano ang ginagawa niya. Sinasabi lang na naliligo lamang siya. Hinayaan ko lamang siya sa mga ginagawa niya dahil kapag kinokontra ko naman ay nagagalit. Halos araw-araw ay ganon. At hindi ko na siya madalas makita sa sala na nanonood ng telebisyon kagaya ng dati. Lagi lamang itong nasa banyo. Ang iniisip ko na lamang ay baka iniiwasan ako dahil baka nagtatampo pa sa akin. Hanggang isang gabi nga ay dumating akong alanganing oras dahil nag-overtime kami sa trabaho. Nagpaalam naman ako sa asawa ko na gabi na talaga darating. Pero pagdating ko sa bahay ay nagulat ako dahil wala ito sa kwarto. Wala din sa kusina at akala ko nga ay nasa banyo pero wala din. Nag-alala ako bigla. Kaya hinanap ko kaagad. Lalabas na sana ako pero bigla na lamang ako nakarinig ng mahihinang pagtawa sa loob ng bahay. Hinanap ko kung saan nagmumula ang mga ingay na yon at napadako ako sa kwarto namin dahil doon nagmumula ang mga tawa. Tiningnan ko sa ilalim ng kama pero wala roon. Tinatawag ko ang pangalan ng asawa ko pero hindi naman sumasagot. Hanggang sa may napansin akong dugo sa malapit sa aparador. Kinabahan ako bigla dahil nakumpirma kong sa loob mismo nang gagaling ang mga ingay pati ang mga dugo na tumutulo. Pagkabukas ko sa aparador ay nakita ko ang aking asawa at nakahubot-hubad habang karga-karga ang isang sanggol. Joanne, anong ginagawa mo dyan? At ano yung karga-karga mo? Tumawa lamang ito at iniharap sa akin ang karga-karga niya. Papa Dudut, grabe ang kilabot ko nang makita ko ang itsura ng akala ko ay sanggol. Kinorte lang pala itong sanggol gamit ang sariling laman ng asawa ko. Napasabunot ako sa ulo ko ng mga oras na yon. Tapyas na ang buo nitong katawan. Magmula sa dibdib papunta sa tiyan hanggang sa mga hita. Naroon din ang kutsilyong ginamit ng asawa ko sa paghiwa sa mga laman niya. Halos maligo po ito sa sarili niyang dugo at hindi na nga siya makagalaw dahil siguro sa dami ng dugong nawala sa kanya. Pero ang nagkorteng sanggol ay parang naririnig kong tumatawa ng mahina. Hindi ko maintindihan pero yun ang narinig ko. Ayan si Daddy oh. Paglabas ng mga kapatid mo ay may kalaro ka na. Kinakausap ito ng asawa ko na parang normal lang. Ang takot ko ng mga sandaling yon ay para sa aking asawa. Maaari siyang mawala sa akin kaya ang ginawa ko ay kagad kong kinuha ang karga-karga niyang kinorteng sanggol at inihagi sa lapag. Ayaw pang ibigay sana ng asawa ko ngunit wala naman siyang nagawa kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya. Binalot ko siya ng makapal na blanket at dinala sa malapit na ospital. Pagdating namin sa ospital ay kaagad namang kaming inasikaso pero nagtataka ang mga nurse at doktor kung bakit nangyari yon. Iniisip nila siguro na ako ang may gawa noon sa asawa ko. Pero hindi ko na muna ipinaliwanag ang mga nangyari. Nang masalina ng dugo ang asawa ko ay gumaan na ang loob ko. Ang sabi ng doktor ay kailangan manatili ng asawa ko sa ospital dahil grabe raw ang pinsalang natamo nito. Kinakailangan na humilo muna ang mga sugat lalo na ang natanggal na mga dede nito. Sinabi ko lahat-lahat sa doktor ang mga nangyari at nagulat ito ng bahagya pero pinayuhan ako na kailangan ng asawa ko ng doktor sa pag-iisip. May sinabi pa siya na epekto raw ito ng ilang beses na nakuna ng asawa ko. Hindi ko lang matandaan yung tawag doon sa trauma na yon. Sa kabilang banda ay sinabi naman ng doktor na ligtas naman ang ipinagbubuntis ni Joanne. Kaya kahit papano ay nakahinga na rin ako ng maluwag.
Ilang linggo din ang tinagal ng asawa ko doon sa ospital at nang makarecover na siya ay dinala na siya sa mental hospital para doon gamutin. Doon na rin ang anak si Joanne. Pero ang nakakalungkot lang, hindi pinapansin ng asawa ko ang sanggol. Para bang hindi siya masaya na sa wakas ay mayroong anak na kami. Kinuha ko na lamang muna ang bata at iniwan si Joanne sa mental hospital dahil ayon sa mga espesyalista ang nakausap ko ay malala pa rin daw ang sakit nito. Samantala pinangalanan kong Rose ang anak namin ni Joanne. Ako na ang kumugkop at nag-alaga sa bata. Pero kapag nasa trabaho ako, ang tiyahing kong si Tita Mary ang nag-aalaga sa kanya. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para maging mabuting ama kay Rose. Wala din akong sinikreto sa kanya at sinabi ko sa kanya ang totoong kalagayan ng kanyang ina na noon ay nawala na sa katinuan ang pag-iisip. Pero kailangan pa rin itong i-isolate dahil bayolente pa rin ito at may malaking chance na ulitin-ulit ang ginawa nito sa sarili. Papa Dudut, lumipas sa mga taon ay lumaking normal na bata naman si Rose. Kung pisikal ang pag-uusapan. Pero kung pagdating sa pag-iisip ay natatakot ako noon kasi parang hindi normal ito. Hanggang sa napagtanto na lang namin na special child pala ang anak ko pagkatapos siyang obserbahan ng mga doktor. Noong una ay hindi ko yon matanggap pero sa huli kailangan kong i-embrace ang katotohanan. Kahit ano pa si Rose, anak ko pa rin siya at deserve niya na tanggapin at mahalin. Pero alam mo ba Papa Dudut, bigla na lamang kaming nagtaka nang dumating ang panahon na napapansin na namin ni Tita Mary na parang may nagbago sa anak kong si Rose. Yung balat kasi nito ay parang hindi na kasing kinis ng tulad ng dati at ang amoy nito ay kahit bagong paligo ay parang may iba. Ewan ko ba, pero parang amoy putik o lupa na hindi ko maintindihan. Dahil doon ay ipinakonsulta ko si Rose sa pedya kung may allergy ba o sakit sa balat. Pero ayon sa doktor ay wala naman daw kaya nirestahan na lamang ng vitamins. Pero kalaunan ay hindi pa rin nagbago ang amoy nito. Hanggang humantong sa mga oras na parang may iba na nga sa anak ko. Madalas napapansin ko na kahit saang parte siya ng bahay namin ay lagi lamang parang nakamasid ito sa akin. Ganon din ang sabi ni Tita Mary sa akin. May pagkakataon pangaraw na parang nakikita niya itong nagbabago ng anyo. Na para ba itong naging tiyanak? Nung una hindi ako naniniwala noon kay Tita Mary at maski ang tiyahin ko, aminado na baka namamalik mata lamang siya dahil sa pagod. Pero Papa Dudut, isang gabi noong pauwi na ako sa bahay namin ay nakita kong nakasilip sa bintana ng bahay si Rose. Sa sala habang naririnig ko naman ang boses ni na Tita Mary at ang pinsan kong si Jules na nag-uusap. Napangiti ako sa anak ko at ipinakita ko sa kanya ang dala kong pasalubong na pagkain mula sa fast food. Nang biglang magbago ang anyo ni Rose in a split second. Nagulat ako noon Papa Dudut at kinalabutan. Kahit saglit lang siyang nagpalit ng anyo ay parang nakita kong nagtransform si Rose bilang isang tiyanak ko impacta. Agad akong pumasok sa bahay at nagulat ang tiyahin at pinsan ko nang bigla kong nilapitan si Rose at hinawakan ko ito sa magkabilang braso. Marco, anong problema? Ang wika ni Tita Mary sa akin. Hindi ko inalisan ang tingin si Rose na noon ay nakapako pa rin ang tingin sa akin. Pero sa huli napahinga na lamang ako ng malalim at inisip ko na namamalik mata lamang ako. Kaya naman binitawan ko na lamang ang aking anak at hinayaan ko na lamang itong bumalik sa sofa para sumilip sa bintana. Tita, pinaliguan niyo na ba si Rose? Tanong ko. Naku, nakailang beses ko nang pinaliguan ng batang yan. Pero hindi matanggal-tanggal ang amoy niya, sabi niya sa akin. Sumabat naman si Jules sa usapan. Nagtataka ako dyan sa pamangkin ko Kuya Marco. Kahit na ilang beses paliguan niya ni Mama, amoy lupa pa rin. Saan ba pinaglihi yan ni Ate Joanne? Napailing na lamang ako sa tila pangaasar ni Jules sa anak ko. Pagkatapos noon ay kumain na kami ng hapunan. Kuya Marco, kanina nakita ko si Rose na kinakain yung hilaw na karne ng baboy sa ref tapos
Iniinom niya yung dugo na gagamitin sana sa dinuguan. Kwento ni Jules sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Anong ginawa ninyo? Siyempre pinigilan ko. Sagot naman ang pinsan ko. Samantalay nagsalita naman si Tita Mary pagkatapos ni Jules. Pero Marco, may napansin kami ni Jules sa bata. Ayaw niyang kumain ng mga lutong pagkain. Ang gusto lang niya ay kumain ng hilaw na karne. Siyempre pinipigilan namin ang anak mo. Pero malingat lang kami at nahuhuli namin siyang kinakain ng lahat ng hilaw na karne sa ref. Kwento pa nito sa akin. Sa kabilang banda ay napansin ko naman ang kanang braso ni Jules na may nakapulupot na gasa. Anong nangyari dyan sa braso mo? Curious na tanong ko. Nagkatingin na naman ang mag-ina at pagkatapos ay nagbuntong hininga si Jules bago muling nagsalita. Gawa ito ni Rose, pag-amin niya. Nagulat naman ako sa narinig. Paano ginawa ni Rose yan? Tanong ko. Kasi Kuya Marco, nahuli ko nga si Rose na iniinom yung dugo ng baboy na gagamitin sana ni Tita Mary para sa dinuguan. Siyempre pinigilan ko pero nagwala si Rose at sinunggaban niya ang braso ko at doon niya ako kinagat. Kwento ni Jules sa akin pagkatapos ay unti-unti niyang tinanggal ang gasa na nakapulupot sa kanyang braso at doon ay nakita ko ang halos matuklap ang balat nito dahil sa kagat ng anak ko. Dadaling ko sa doktor si Jules para hindi ma-impeksyon ang sugat niya. Dagdag pa ni Tita Mary. Agad naman akong humingi ng paumanhin sa dalawa lalo na nga kay Jules. At pagkatapos naming kumain ay sinubukan kong kausapin ang anak ko. Pero syempre dahil special child ang anak ko ay wala siyang naintindihan sa sinabi ko. Sa huli napabuntong hininga na lamang ako at nagdasal sa Panginoon na sana ay habaan pa niyang pasensya ko at ng mga taong nag-aalaga sa anak ko. Sa kabilang banda ay dumating ang karawan ni Rose. Lahat ng mga kamag-anak ko ay in-invite ko sa celebration na ginanap pa nga sa isang sikat na fast food chain. Samantala dumating din si Mama at kapatid kong si Bernadette na galing pa ng Amerika. Nagbalik-bayan sila para lamang makadalo sa birthday ng anak ko. Ito rin kasi ang unang beses na makikita nila ng personal si Rose. Pero Papa Dudut, pagdating nila ay napatingin lamang si Mama kay Rose pagkatapos ay lumayo na ito sa anak ko. Alam naman ng pamilya ko na special child si Rose dahil nasabi ko na ito sa kanila. Tanggap naman daw nila yon. Pero ngayon ay napansin ko na parang hindi tanggap ni Mama ang anak ko. Ma, may problema po ba? Tanong ko sa aking ina. Hindi naman, kumibo si Mama at tumingin sa akin tapos ay tumingin din sa anak ko. Na noon ay nakasilip lamang mag-isa doon sa glass window ng fast food. Ma, bakit di niyo po ako sagutin? Insist ko. That moment kasi kinabahan na ako bakit ganon ang reaksyon ni Mama kay Rose. Bulag ka ba Marco? Hindi mo ba nakikita yung totoong anyo ng anak mo? Wika ni Mama sa akin. Nagulat at nagtaka naman ako sa sinabi niya sa akin. Hindi pa ako nag-uulyanin Marco at nakakakilala pa ako. Yung batang sinasabi mong anak ay hindi ko apo yan. Hindi mo anak yan. Yun ang mga salita ni Mama na nagpakilabot sa akin. Mamayang kaunti ay lumapit si Bernadette para samahan si Mama. Pasensya ka na kuya ha. Kung ano-ano lang kasi ang sinasabi ni Mama lately sabi nito sa akin. Pagkatapos ay kinuwento sa akin ni Bernadette na nagsasuffer pala ng demensya ang nanay ko. Nalungkot ako sa mga narinig ko pero mas nanaig pa rin sa akin ang takot nang muling magsalita si Mama habang tinuturo si Rose na noon ay nakatingin sa may salamin. Hindi ko yan apo. Impakta yan Marco, impakta. Halos mag-iskandalo noon si Mama at pinagtitinginan na kami ng mga kamag-anak namin. May iba na lumapit kay Mama para pakalmahin. Kumalma naman ito pero sa tuwing nakikita niya si Rose ay bumabalik ulit siya sa dati. Natapos ang party at umuwi na kami ni Rose, Tita Mary at Jules sa bahay. Pero noong mga oras na yon ay hindi namin kinaya ang amoy ng anak ko. Pati nga yung driver ng taxi na sinasakyan namin ay hindi na rin nakatiis
at binuksan na niya ang bintana ng sasakyan. Pag-uwi sa bahay ay agad na pinaliguan ni Tita Mary ang anak ko habang ako naman ay nagpaiwan sa sala habang iniisip ang tungkol sa anak ko. Alam kong kakaiba ang anak ko at bilang magulang ay handa ko namang tanggapin yon. Pero papadudot ng mga sandaling yon ay parang may naguudyok sa akin na bumisita kay Joanne sa mental hospital. At yun nga, kinabukasan ay hindi ako pumasok sa trabaho. Agad kong pinuntahan at dinalaw si Joanne sa mental hospital. Pagdating sa visitors area, kinakabahan ako noon habang naghihintay sa asawa ko. Hindi nagtagal ay natanaw ko na si Joanne habang inieskortan ng 3 babaeng nurse na malalaki ang katawan. Malaki ang pinagbago ng asawa ko. Tumanda na ang kanyang itsura. Payat na payat at kung i-describe siya ay para na siyang bruha sa mga horror movies. "Kumusta ka na, Joanne?" tanong ko sa kanya. Samantala ay hindi sinagot ni Joanne ang tanong ko at sa halip ay iba ang sinabi nito. "Alisin mo yung impacta sa bahay mo," sabi niya. Nang marinig ko yon ay kinilabutan ako. Anong impaktong sinasabi niya? Nagtataka kong tanong. Hindi natin anak si Rose. Marco, anak siya ng impakto. Maniwala ka sa akin, impakta ang batang tinuturing mong anak. Naibulalas pa niya. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa anak mo. Hindi impakto si Rose. Pagtatanggol ko sa aking anak. Maniwala ka sa akin, Marco. Hindi tao si Rose. Anak siya ng impakto. Giit ng asawa ko. Sige, sabihin mo sa akin, paano naging impakta ang iniluwal mo? Balik na tanong ko sa kanya. Noong buntis ako, may naengkwentro akong impakto sa bahay natin at sinabi niya sa akin na kukunin daw niya ang anak ko. Hindi ako pumayag, lumaban ako. Pero pumasok sa katawan ko ang impakto at kinontrol niya ang utak ko. Kinuha din niya ang anak natin at pinalitan niya ng anak niyang impakta ang pinagbubuntis ko. Basta ganun ang sinabi sa akin ni Joanne ng mga sandaling yon. Hindi naman ako nakapagsalita sa mga nalaman ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan si Joanne o hindi. Samantala, pag uwi ko sa bahay ay naabutan ko sina Tita Mary at Jules na natataranta. Yun pala ay may sakit daw ang anak ko. Nang puntahan ko si Rose sa kwarto niya ay nanlumo ako kasi mainit ang buong katawan niya. Kaya agad namin siyang dinala noon sa ospital. Pero hindi na umabot ng buhay ang anak ko. Papadudot biglaan ang mga pangyayari. Umalis ako ng bahay, malagsi pa si Rose noon. Pero pagbalik ko ay bigla itong nagkasakit ng malubha tapos ay namatay pa. Hindi ako makapaniwala noon at nag-iyak ako sa sinapit ng anak ko. Sa kabilang banda ay sinamahan ako ni Tita Mary at Jules sa morgue at gusto kong makita at mayakap ang anak ko bago siya imbalsamuhin. Pero laking gulat ko nang ibang makita ko na sinasabi nilang bangkay ni Rose. Nasaan ang bangkay ng anak ko? Hysterical kong sabi. Ayan ang bangkay ni Rose, Kuya Marco. Wika ni Jules na nagtataka sa naging reaksyon ko. Nasaan ang totoong katawan ni Rose? Pinagloloko niyo ba ako? Hindi yan ang bangkay ng anak ko. Git ko sa kanila. Naguguluhan naman sina Tita Mary at Jules sa mga sinasabi ko. Marco, si Rose yung nakikita mo. Bangkay yan ng anak mo. Insist ng tiyahin ko. Pero lalo akong nagwala dahil ang nakikita ko noon ay hindi bangkay ni Rose kundi isang putol na puno ng saging. Pagkatapos may balsamo ay agad na pinakremate ang bangkay ni Rose habang ako ay nag-i-insist na yung cremate nila ay hindi bangkay ng anak ko kundi yung putol na puno ng saging. Papadudot hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang nangyari sa pamilya ko lalo na kay Rose. Totoo kayang isa siyang anak ng impakto tulad ng sinasabi ni Joanne? At nasa na ang totoong bangkay ng anak ko? Ano na ang nangyari at bakit napalitan ito ng putol na puno ng saging? Papadudot, shinare ko sa inyo ang totoong kwento ko. Kasi hindi pa rin nakaka-move on kahit na maraming taon na ang nakakalipas ang damdamin ko. Hindi pa rin ako nakaka-move on dahil maraming katanungan pa rin ang bumabagabag sa isipan ko.
Siya nga pala, dito ko natatapusin ang sulat ko at sana'y mabasa mo ito at mapili na itampok sa inyong channel. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marco. Nakakagulat ang kwentong ibinahagi sa atin ni Marco, mga ka-online. Nakakalungkot lang kasi hanggang palaisipan pa rin ang nangyari sa kanyang pamilya. Hindi niya alam kung sino ang kanyang pinapaniwalaan. Mahirap yung ganong sitwasyon, mga ka-online, na hindi mo alam kung sino ang kakapitan mo. Kung sino ang nagsasabi sa iyo ng katotohanan. At mas mahirap kung hanggang ngayon ay may mga katanungan kang hindi pa rin masagot-sagot. Pero mga ka-online, may mga katanungan na mas mainam nang hindi na masagot dahil baka lalo lamang itong magpalala sa mental state ni Marco. Ang gawin na lamang niya sa ngayon ay magdasal at manalig sa Panginoon. Dahil malaking tulong ang paggabay sa atin ng Diyos lalo na sa mga panahong puno ng kaguluhan, ang iyong isipan. At kung may kakilala tayong nakaka-experience ng ganito, tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya. Unawain natin ang kanilang pinagdaraanan. Tandaan natin mga ka-online na mas mainam na may kasama tayong humaharap sa mga pagsubok na ganito. Huwag nating ipilit kung alam nating hindi natin talaga kaya. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel na makikita po ang link ng mga channels na yan sa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.